There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, the only step I make, and Magandang gabi sa inyong lahat! Welcome po sa isa na namang mainit na pagpapalitan ng kuro-kuro dito sa paborito ninyong programang Debate! At narito ang inyong mga paboritong magkapatid na hosts! ako po ang bunsong Salamat. At ito naman ang aking magaling na kapatid, si Nini, ang ate. Di ba, ate? Hindi naman po masyado. At maraming salamat, kaka. Ako, maganda at interesante ang ating pag-uusapan ngayon. Oo, tama yan. Talagang maganda ang ating pag-uusapan at obvious naman na talagang may dalawang panig na magsasalita. Hindi ba, kaka? Oo, ate. At dahil malapit na nga, Actually, ngayon na po ang Linggo ng Wika. Ang ating topic for discussion ay pambansang wika, is it understood? Pero bago po ipakilala ang ating mga guests, gusto kong i-remind ang ating mga televiewers na sumali sa ating survey na tinatawag nating ang Tenga ng Bayan. Narito po ang tanong, dapat ba o hindi na gumamit ng telepono? I-dial lang po ang inyong mga sagot sa mga sumusunod na ang Tenga ng Bayan Hotline. 434-1434 kung inyong sagot ay oo. 434-4321 kung ang inyong kasagutan ay hindi. Hindi dapat gumamit ng telepono. Correct! Correct ka dyan, kaka. Nako, correct ka talaga. Bueno, simulan na natin ang ating diskusyonan. Inuulit ko po ang topic, pambansang wika. Is it understood? Ang una nating guest ay, isa siyang Phil Chinese at siya ay kasama sa Phil Chinese Akin Mahal Wika Society, Mr. George Washington. Salamat po. Magandang gabi po sa mga nanonood. Welcome to the show, George. Salamat po. At ang ating kausap dito po sa right ay kasama po siya. At kasama natin, galing po sa Olongapo at presidente po siya ng Phil-American Taglish Association of PATA. Walang iba kundi si Miss Cornelia Lee Brown. Mukhang magiging mainit ang ating usapan ngayong gabi. Di ba, ate? Siyempre naman, magiging mainit ang usapan. Kaya simulan mo na, no? Mr. Tan, anong masasabi ninyo dun sa pinag-usapan natin kanina? Well, ang topic pambansang wika, is it understood? Ang masasabi ko lang, marami sa ating mga Pilipino ang salita ng salita, pero hindi naman alam kung tama o mali ang salitang ginagamit nila. Yun lamang po. Ano naman po ang sabi mo, madam? Ang masasabi ko lang ho, iba ang pananaw namin dyan. Hindi importante kung tama o mali ang gamit ng salita. Ang importante ho ay nagkakaintindihan. Nga pala, meron din tayong mga grupo na makikisali sa ating debate ngayong gabi. Kaka, pakilala mo na kasi yung harap mo, no? Hindi ko lang malaman kung naiintindihan nila tayo. Sila po ang grupong tinatawag na mahihina ang ulo. Mga mahina ang ulo, ano pong masasabi ninyo? Ang masasabi ko po, okay po. Walang kasing okay po. Okay! Yun lang po. Maraming salamat sa inyong komentaryo. At syempre, meron din tayong mga grupo dito na hindi ko alam kung maririnig tayo, maintindihan. Sila po ang grupo na mahihina ang tenga. Mahina ang tenga mahina. Ano pala, ang masasabi ho namin dyan ay kailangan namin ng boses. Ang malakas na boses ho! Salamat. Kaka,
Bueno, Mr. George Washington, yung pinag-usapan po natin kanina ulit. Opo, kagaya po nung nabanggit ko, marami po sa ating mga Pilipinong madalas salita ng salita, hindi naman po alam kung tama o mali ang mga salitang ginagamit sa ating wika. Kagaya po nung pinto at yung pintuan, madalas pong nagkakamali tayo dyan sa mga... Sandali lang po. Pareho lang ho yan eh. Nililito nyo lang kami at ang sarili nyo. Pareho lang ho yan. Malaki ho ang pagkakaiba ng pinto sa pintuan. Dahil yung pinto, yung pinto, yan ay yung door. Yung door na may doorknob na ganyan. Ang pintuan, yun pagka yung inalis mo yung door na ganon, yun ang pintuan. Yun ho! Sandali! Yun ho ang hamba. Sa English ho, ay door jam. Yun po ang tawag doon. Sandali po, sandali. Kaiba ho ko. Alam po ho yung hamba. Hindi naman po ako inutil ang hamba po ay yung door jam. Alam ko po yan. Pero ang pinag-uusapan po natin pinto at pintuan. Halimbawa, nasa bukid ka, merong isang bahay kubo, o wala namang pinto. Ano ang tawag mo dun sa papasukan mo na ganyan? Aba, di ang tawag ho doon daanan. Ano pa? Nako, mali. Hindi daanan. Daanan yun. Hindi, dahil ang daanan, yun yung nilalakaran mo na ganyan. Sandali! Sandali ho! Makinig ho na kayo. Ay, nako. Yun hong nilalakaran, ang tawag ho doon ay daan. Ngayon, pwede niyo ring tawagin daanan. Alam mo, nagkakaintindihan naman tayo. Hindi ko alam kung bakit pinapahirap mo itong usapan na to. Hindi ba? Sandali, hindi malaki ang pagkakaiba. Nagkakaintindihan tayo, oo, alam ko. Pero ang pinag-uusapan natin yung paggamit ng mali at tamang salita. Dapat tama ang wika na gagamitin natin. Nalilito tayo dahil kagaya ng mga salitang agdan at hagdanan. Yan, madalas nagkakamali tayo dyan. Ikaw lang ang nagkakamali dahil pareho lang yan eh. Hindi pareho yan. Pareho lang yan, Hindi. pinapahirapan mo lang ang sarili Hindi mo. mo maaaring magkapareho yun dahil ang hagdanan, yan ay yung tinatawag na stairs. Yung yung ganon. Yung hagdan, yung po, yung baitang. Yun yung steps naman yun. Alam mo, mawalang galang na, pero napaka-OA nyo ho, Kasi pinapahirapan nyo lang ho tayo, sinasali nyo kami sa kalituhan nyo eh. Pero sige, matahimik ka lang. Pumapayag na ako ang hagdan at hagdanan ay magkaiba. Magkaiba talaga. Magkaiba talaga yan. Pero, ang hagdanan ay stairs at ang hagdan ay ladder. Ladder ang hagdan. Sandali, pwede bang pakinggan muna natin ang mga nasa likod ni... Ang mga kabataan, ang mga mahihina ang ulo. Opo. Kahit bata, nakikinig din naman ho kami. Kaya sigurong masasabi lang ho namin dyan, yung tama lang hong gamitin, yung hadlang. Hadlang. Yung hadlang ho. Yung hadlang ho, nakaharang, hadlang. Okay, kayo naman po, ang mga mahihina ang tenga, ano po ang inyong masasabi? Kami ang mga kabataan ay kami ay nagkumpul-kumpul dito at ang aming nadesisyonan ay hangganan, di ba? Thank you! Bago tayo magpatuloy, ito muna ang ating latest update sa survey sa Ang Tenga ng Bayan. Sa tanong na dapat ba o hindi gumamit ng telepono, At para sa oo, ang amount po ay 223. at para naman po sa hindi, meaning hindi dapat gumamit ng telepono, ang tumawag ay 475. Balik na tayo sa ating usapan. Ano ang problema kung ang nagsasalita ay hindi niya alam kung paano gamitin ng tama ang salita? Malaki po ang problema dyan, Dahil kung hindi mo po naiintindihan ng iyong sinasabi, ikaw mismo, paano kang makakaintindi ng sarili mong sasabihin kung di mo alam ang tama at mali ng wikang ginagamit mo? Sandali lang ho. Sandali. Of course, nakakaintindihan kami, Never kami nagkaroon ng communication gap sa Phil-American Taglish Association for your information. Sige, granted, Sandali lamang, aking ganyan, granted, na nagkakaintindihan kayo. Pero yan, tsamba lamang ang proseso niyan. Tsamba lamang, di ba? At saka, isa pa, kung talagang mahal mo ang iyong wika, dapat alam mo kung tama ang paggamit at hindi. Di po ba? Yan ang prinsipyo namin sa Phil Chinese Amin Mahal Wika Society. Sayang lamang mga kaibigan at
Kulang ang oras natin, pero bago tayo magtapos, nais kong pasalamatan. Glorious barber for my hair and of course my agitation. Thank you very much. And of course, for my hair and makeup, Maria Salon Boutique, thank you. Of course, for my gown, thank you po. At sa lahat ng aming suking nanonood, thank you very much. At ang final result sa ang Tenga ng Bayan, 301 ang oo. And of course, 1,244 para sa hindi. Hindi dapat gumamit ng telepono. hanggang sa muli, ang inyong mga host, Ako po ang bunso na si Kaka. At syempre, ang aking kapatid, magaling na kapatid na si Nini. Naku, hindi naman ko masyado. O talagang patip-sip ka talaga. sa mga kaibigan, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, 5654, 5654, 5654. Isa na namang kanta sa ating magkapatid. Oh, ang babae, kung minamahal, may kurtunaday, aayaw-ayaw, pagpanayan dalaw, ay nayayamot, huwag mong dalawin, dadabog-dabog, huwag mong suyuin, ay nagmamakal, pag iyong iniwan, hahabol-habog. Rumbata kung nililigawan, ang aking sinasamba.